Samantala, kara-rating lang ng mga kaija sa mall at manghang-mangha ang mga bata dahil walang nyebe roon. Natural lang iyon dahil may fire kaijo na naninirahan sa lugar. Ang orihinal nilang plano ay wasakin ang lahat at kunin ang fire kaijo matapos hamupa ang kaguluhan. Pero may konsensya pa rin si Tamiya. Nagsimula siyang magduda kung kailangan ba talaga ito dahil baka may mas mapayapang paraan para matapos ang lahat, gaya ng paghikayat sa piloto ng Flame Kaijo na sumanib sa kanila imbes na patayin ang lahat ng walang dahilan. Ngunit sinabi ng iba na imposible iyon. Pangarap ng kapitan na maging tagapagligtas ng sangkatauhan ang Vir. Kaya hindi sila maaaring makipagsanib sa kahit sino. Sang-ayon si Makoto, lalo na't pinahintulutan sila ng kapitan na patayin ang sinumang tumangging kilalanin ng Vir, kaya kasama sa target maging ang mga sibilyan. Napilitan si Tamiya na ipagpatuloy ang misyon ayon sa plano. Inutusan niya sina Makoto at ang iba pa na pumwesto sa paligid ng gusali upang walang makatakas. Pagkatapos, inihanda niya ang kakayahan ni Arrows at itinutok ang mga projectile sa paaralan. Kayang baguhin ni Arrows ang mga sungay nito bilang iba't ibang uri ng projectile depende sa sitwasyon at paputukin ang mga iyon ng napakatumpak. Balak ni Tamiya na bombahin ang paaralan gamit ang napakalakas na puwersa upang mawalan agad ng gana lumaban ang mga tao sa loob. At kapag nagsimulang sumuko ang mga survivor, magiging madali na ang lahat. Inihanda niya ang mga granada upang sumabog at saka iyon pinakawalan diretso sa gusali ng paaralan. Dahilan ng malalakas na pagsabog sa paligid. Ngunit ikinagulat nilang lahat nang hindi bumagsak ang mall matapos mawala ang alikabok dahil na-activate nila ang anti-kaiju shield generator na nakalagay sa bubong. Sa loob, nagtipon-tipon ang mga engineer ng mall sa control room upang maghanda ng kontraopensa laban sa mga mananakop. Naiinis ang boss dahil napakalaking konsumo sa kuryente ng barrier, pero wala silang ibang pagpipilian. Samantala, desperadong sinusubukan ni Takamura na makontak si Snowball upang malaman kung ligtas sina Tetsuo at Hagane. Sa wakas ay nakakuha rin siya ng signal. Habang nag-uusap sila, sinabi ng boss na oras na para gumanti kaya dapat ihanda ang weapon systems. Sa labas, nakilala ni Tamiya ang barrier bilang isa sa mga K2 anti-kaiju barrier na ginamit ng Air Day bago ang Great Freeze. Hindi maintindihan ni Makoto kung bakit may military-grade barrier ang simpleng paaralan, pero tinawag siya ni Nayuda na tanga at ipinaliwanag na hindi orihinal na bahagi ng paaralan ang barrier. Malamang ay gawa iyon ng mga engineer na nakatira roon bilang paghahanda sa posibleng pag-atake ng kaiju. At sa kasalukuyang kalagayan ng mundo, siguradong matagal bago nila nabuo ang ganoong kalakas na depensa. Excited si Nayuda na makita ang susunod nilang hakbang. Maya-maya, nag-online ang armory ng gusali at maraming missile turret ang umangat mula sa lupa, lahat nakatutok sa mga kaiju. Sa utos ng boss, 12-dosenang missile ang pinakawalan laban kay Tamiya. Pero kahit napakaraming warhead ang papalapit, kalmado lang siya dahil alam niyang hindi sapat iyon para pabagsakin siya. Iniutos niya kay Arrows na magsagawa ng defensive maneuver. Hinati ni Arrow ang mga sungay nito sa napakaraming maliliit na piraso at pinakawalan ang mga iyon upang salubungin ang bawat missile bago pa makalapit kay Tamiya. Sa mga monitor, nakita ng Mishima Mall team na nabigo ang lahat ng missile attack nila at nagsimula silang mataranta. Pero sinabi ng boss na manatiling kalmado at ipagpatuloy lang ang pag-atake. Habang iyon ang nangyayari, lumapit si Nayuda mula sa itaas at sinimulang kalmutin ang barrier gamit ang kanyang kaiju. Nakakayanan pa ng barrier ang pag-atake niya. Pero bawat tama ay malaking pinsala sa integridad nito kaya hindi ito magtatagal. Dahil dito, siya naman ang tinarget nila at pinaulanan ng bala. Ngunit napakabilis ng kaiju niya at naiwasan nito ang lahat ng putok. Ganoon din ang ginawa niya sa mga sumunod na missile at tila natutuwa pa siya habang nakikipaglaban. Sinabi niyang ipagpatuloy lang nila ang pagpapaputok dahil kapag naubusan sila ng bala, tapos na sila. Habang abala si Nayuda sa pag-iwas sa missiles, nagtago lang ang dalawa pa nilang kasama dahil hindi sila sapat na mabilis upang umiwas tulad niya. Lahat ng nangyayari ay nire-record ng drone na matagal nang lumilipad sa itaas. Nakikita rin doon si Sagami at ang natitirang miyembro ng Vera habang papunta sila sa lugar. Sinabi ni Otoichi kay Sagami na kapag nalampasan nila ang kabundukan, malapit na silang makarating sa Mishima Mall. Ngunit napansin niyang tila sobrang sama ng loob ni Sagami.
Biglang tumigil si Hercules at lumuhad dahil hindi na nito kayang magpatuloy. Napasigaw sa galit si Sagami dahil hindi niya matanggap na ganoon kasama ang nangyayari para sa kanya. Dumura si Hercules ng napakaraming dugo. Nagulat si Otoichi dahil hindi niya akalaing ganoon kalaki ang naging pinsala ng ataking ibinigay ni Snowball. Mukhang hindi na talaga makakalaban si Hercules sa ngayon. Nagwawala si Sagami gaya ng isang batang nagtatantrum, bagay na nakasanayan na ng iba. Sinabi ni Otoichi kay Yuma na kapag kumalma na si Sagami, maaari na silang magpatuloy papuntang Mishima Mall. Hindi rin siya nag-aalala kay Hercules dahil hindi sapat ang ganoong sugat upang mapatay ang isang kaiju. At dahil mas matibay si Hercules kaysa karaniwang kaiju, mabilis din itong makakabawi. Pagkatapos, ibinaling ng drone ang camera kay Snowball na patuloy pa ring papunta sa mall. Doon nalaman na imbensyon pala ni Takamura ang drone. Isa itong high-altitude drone na may high-def camera na ginagamit upang maghanap ng tao sa kabundukan, ngunit malapit na itong maubusan ng baterya. Ang ideya nito ay mula kay Suzu, ang yumao niyang asawa. Ipinagawa niya ito bilang huling hiling nito. Naisip iyon ni Suzu dahil nag-aalala siya kay Hagane na madalas tumakas palabas ng mall ng mag-isa. Kaya naniwala siyang magiging kapaki-pakinabang balang araw ang makinang kayang maghanap sa kanya. Nang magising noon si Takamura at mabasa ang sulat ni Hagane tungkol sa paghihiganti, agad niyang pinaandar ang drone upang hanapin siya. Doon niya nakita si Snowball habang nakikipaglaban kay Hercules. Kasabay nito, nakita rin niya ang ibang kaiju na papunta sa mall kaya agad niyang binalaan ang lahat upang makapaghanda at makapag-evacuate. Dahil doon, naitaboy nila ang unang pag-atake ni Tamiya. Sigurado si Takamura na nagkataon lamang na sa gabing iyon nagpasya si Hagane na maghiganti. Pero kung hindi niya ginawa iyon, baka hindi nila natuklasan agad ang paparating na pag-atake ng kaiju at marami sana ang namatay. Masaya si Hagane nang malamang ligtas pa ang kanyang ama. Tinanong ni Snowball si Takamura kung sigurado ba siyang ayaw nitong pumunta sila sa Mishima Mall, ngunit tiniyak niyang kaya pa nilang depensahan ang lugar sa ngayon. May malalim pa silang underground tunnel bilang evacuation point kaya karamihan sa mga tao mula sa mall ay ligtas na sa ngayon. Ang kailangan na lang niya ay pumunta rin sina Tetsuo, Hagane, at Snowball sa evacuation point. Inakala ni Tetsuo na may mga kaaway na umaatake sa evacuees kaya siya pinapapunta roon. Pero sinabi ni Takamura na gusto lang niyang lumikas si Tetsuo kasama ng iba. Hindi na rin kasi siya magtatagal sa pakikipaglaban matapos ang tinamong pinsala. Bukod pa roon, mukha raw siyang walang tigil sa pag-iyak dahil sa sobrang takot. Totoo ngang umiiyak si Tetsuo, pero nilinaw ni Snowball na hindi dahil takot siyang lumaban. Nasaktan siya dahil ininsulto ni Sagami ang mismong pagkatao niya. At habang iniisip iyon, muli na namang naluluha si Tetsuo. Nagulat si Takamura na kayang harapin ni Tetsuo ang mga laban ng buhay at kamatayan ngunit umiiyak dahil lang sa ilang insulto. Gayunman, hindi iyon ang mahalaga sa ngayon kaya inutusan niya silang magmadaling lumikas dahil kaya na nilang harapin ang sitwasyon. Pinutol ni Takamura ang komunikasyon at hinarap ang boss, tinatanong kung iyon ba talaga ang unang beses nitong kausapin si Tetsuo dahil tila emosyonal ito kanina. Dati rin kasi itong nagtrabaho para sa Airday 2 kaya maaaring nakilala na niya si Tetsuo noon. Ngunit hindi siya sumagot at sa halip ay tinanong kung kumusta na ang evacuation. Ipinaalam na halos 70% ng mga tao ang nakalikas na ngunit nasa biyahe pa sila patungo sa evacuation point kaya mukhang hindi sila aabot sa oras. Mas lumala pa ang sitwasyon nang sabihin ni Takamura na halos ubos na ang kanilang kuryente kaya hindi na magtatagal ang barrier. Ilang minuto lang ang lumipas at tuluyan nang namatay ang barrier. Sa mismong sandaling iyon, sinunggaban ni Nayuda at ng kanyang kaiju ang gusali at winasak ang barrier generator. Sinabi ng boss na lahat ng enerhiyang nalikom nila mula sa init ni Lando sa loob ng maraming taon ay naubos na. Wala na silang natitirang panlaban. Nadismaya si Nayuda dahil gusto pa sana niyang maglaro ng mas matagal, pero inamin niyang kahanga-hanga ang pagtitiis nila laban sa pag-atake. Sayang daw kung basta na lang niya silang papatayin gayong napakagaling nila. Kaya pansamantala, ginawa niya silang hostage habang naguhukay si Rico upang hanapin si Lando na alam nilang nasa ilalim ng paaralan. Sa kabila ng tila hopeless na sitwasyon, hindi man lang natakot ang boss dahil alam niyang may nakatago pa silang alas.
Sa malayong lugar, nagpapanik ang mga kaibigan ni Al malapit sa truck na nahulog nila sa kanal ilang minuto ang nakalipas. Hindi sila makapaniwala sa malas ng tiyempo dahil kara-rating lang ng mensahe ni Takamura na inaatake ang mall. Ngunit dahil naiipit ang truck, imposible na nila itong maialis agad upang makabalik. Pero ayaw ni Al na masira ang kanyang tahanan. Kaya nang marinig niyang inaatake ang mall, agad siyang tumakbo pabalik. Mula nang makuha niya ang kanyang kapangyarihan. Ilang beses na lumakas ang katawan niya kaysa normal na tao kaya napakabilis niyang tumakbo. Sinisisi niya ang sarili dahil wala siya sa mall sa pinakamahalagang sandali dahil lang gusto niyang gumala at magsaya. Nangako pa naman siyang poprotektahan ang lahat gamit ang kapangyarihan niya. Umaasa na lang siyang buhay pa ang lahat. Pagdating ni Ao sa mall, tumalon siya sa ere at sumigaw kay Lando upang gumising at tulungan siyang lumaban. Sa ilalim ng tunnel, habang papalapit si Rico sa silid ni Lando. Bigla niyang naramdaman ang matinding init sa paligid. Bago pa siya makakilos, nilamon na siya ng apoy mula sa nagising na si Lando. Ngayong magkasama na sina Lando at Ao, gagawin nila ang lahat upang pigilan ang pananakop. Sa una, hindi gaanong nag-alala si Yuda dahil hawak niya bilang hostage ang mga kaibigan nila kaya imposibleng umatake si Ao. Ngunit nang lumingon siya, napagtanto niyang matagal nang nakatakas sina Takamura at ang iba mula sa control room. Hindi niya yun inaasahan. Pero naniniwala pa rin siyang hindi malaking banta sina Al at Lando dahil kahit wala na si Rico, 3 laban sa 1 pa rin itong laban ng mga kaiju at imposibleng matalo sila sa laki ng kanilang bilang.